Nung problema mo, baliw ka na ba? Paano mo nagawa yun? Bakit? Bawal ba? Ibigay mo ang sahod mo, binigay mo sa nanay mo. Paano na tayo? Paano na ang araw-araw natin? Kung paano dati, ganon din ngayon. Hindi ba may sahod ka naman? 20,000 kada buwan, sapat na yun. Nasa nanay ko ang pera ko. Kunin mo sa kanya. Sinasabi niya lagi yan. Hindi siya gumalaw, pero binigay pa rin sa kanya. Ano, mag-uusap pa ba tayo? Wala namang dapat pag-usapan. Ibalik mo ang card. Tulad pa rin ba tayo ng dati? Yung nangyari ngayon, kakalimutan ko na lang. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mo bang masira ang pamilya natin? Ayoko ng gulo. Gusto ko lang maintindihan mo. Alam mo ba kung gaano kahirap walang pera? Ma, pwedeng padala ng 200, kain lang ako. Ano, may 20,000 ka kada buwan di ba? Bakit kailangan mo pa ng 200 sa akin? Si Mia, binigay ang sahod card niya sa nanay niya. Ano raw? HMM. Lahat ng bayarin, binayaran na niya. Ngayon sa bahay, wala nang pumapasok na pera. Grabe na to. Gusto niya talagang ubusin ang pera ng pamilya natin. Alam ko na hindi mabait ang babaeng yun. Simula pa lang, pera natin ang habol niya. Ma. Sahod niya yun. Ma, pakinggan mo ako, kanya yun. Nung napangasawa niya tayo, atin na rin yun. Makinig ka kay mama, ibalik niya ang card. Kung hindi, hiwalayan mo na siya. Bakit hindi mo sinasagot tawag ni mama? Ayokong sagutin si mama. Gusto niyang maghiwalay tayo. Sabi niya, hindi pa daw siya nakakita ng mas masamang babae kaysa sayo. Sige, ikaw na. Ano raw sabi mo? Sabi ko, ayos lang. Yung bahay pagkatapos ng hiwalayan, sayo na. Lahat ng ari-arian bago magpakasal, sayo na rin. May ipon na 30,000. Hati tayo, tigkalahati. Si Yana, sa akin siya mapupunta. Ikaw ang magbibigay ng sustento buwan-buwan. May gusto ka pa bang pag-usapan? Akala niya, kapag sinabi niyang gusto niyang makipaghiwalay, susunod na lang ako. Nakalimutan niya, kapag patay na ang puso ng tao, wala na siyang kinakatakutan. Huwag kang padalos-dalos. May anak tayong si Yana. Hindi basta-basta pwedeng sabihin na maghihiwalay tayo. Alam mo namang may anak tayong si Yana. Noong humingi ako sa iyo ng 200, pinapanto mo pa ako na parang namam-alamos. Noong kailangan ng nanay mo, hindi mo ba naisip si Yana? Wala akong natira sa sahod ko. Yung 20,000 mo, nasa nanay mo lang, hindi mo ginagalaw. Bakit hindi mo naisip si Yana noon? Noong minura ako ng nanay mo na parang hindi ako parte ng pamilya. Noong inakusahan akong pera lang ang habol ko. Bakit hindi mo naisip si Yana? Yung nanay ko, nagalit lang siya. Hindi ko na iniintindi kung galit siya o hindi. Liam, sinasabi ko lang, hindi ako nakikipagtalo. Bukas kakausapin ko ang abogado. Yung kasunduan natin sa hiwalayan, wala kang opinyon. Ayusin na lang natin to. Kung gusto mong gulo, sisabayan kita. Ano bang problema mo, ha? Ano bang balak mo? Gusto mo bang magwala? Isa ka lang namang babae. Paano mo ipapaliwanag sa nanay mo na binigay mo lahat ng pera? Gusto mo bang kunin lahat ng yaman ng pamilya namin? Nanay, una sa lahat, yung pera ko, akin lang yun, wala kang pakialam. Pangalawa, maghihiwalay na kami agad. Wala nang pamilya niyo sa buhay ko. Ano bang sinasabi mong hiwalayan? Galing yan sa anak mo. Ako ang nagsabi nun sa kanya, desidido na ako. Ang tapang mo na ngayon, ha? Pagkatapos ng hiwalayan, anong mangyayari sa'yo? Babae ka na nga lang, may anak ka pang inaalagaan. Sino pa bang gusto sa'yo? Hindi mo na kailangan mag-alala dito. Ma. Oh, paalala lang ha. Pagkatapos ng divorce, si Mia mapupunta sa akin. Si Liam, bilang tatay, kailangan niyang magbigay ng sustento buwan-buwan. Base sa kinikita niya, baka utusan ng korte na magbigay ng 4,000 hanggang 6,000. Huwag mong kalimutan, ha? Dapat buwan-buwan, on time, manggagaling sa savings mo ang 20,000. Ibigay mo yun para sa anak mo, at itong bahay, wala na rin. Ako na lang magpapakain at mamumuhay mag-isa. Yung 20,000 niya, dapat planuhin mo na kung paano gagastusin. Isipin mo, lalaki na, 30 anyos na, wala man lang siyang pera o ipon. Nakakahiya talaga kung ikukwento mo. Ikaw talaga. Akala niya, tinatakot niya ako gamit ang divorce. Hindi niya alam, mas handa na ako. Pagkatapos ng divorce, lahat ng responsibilidad niya, nakalatag na sa harap niya. Gusto niyang kunin ang bata, sige, pero, dapat panindigan niya lahat ng obligasyon niya. Magandang araw po, madam. Yung bayad niyo po sa maintenance ngayong season ay 3,200. Paki-check na lang kung gusto nyong i-transfer sa GCash. O gusto nyo po bang ako na lang ang mag-cash out? Pasensya na po, Boss Wang. Hindi na po ako ang humahawak ng pera sa bahay namin. Kailangan nyo pong hanapin si James. Si James, umpisa pa lang yan. Lahat ng pinadanas mo sa akin noon, ipaparamdam ko sa'yo ng doble. Bakit mo hinahanap si Mama? Sabi niya, ginamit daw sa investment yung pera. Halos natawa ako.
Ang dami nang gumamit ng ganyang dahilan. Dati tinanong ko siya kung nasaan ang pera. Lagi niyang sinasabi, tinatago raw ng mama niya. Ngayon kailangan na niya ng pera. Sabi ng mama niya, ginamit daw sa investment, para sa mga babae. Parang scripted na ang mga palusot. So, pwede bang ikaw na muna mag-abono ng maintenance fee? Wala akong pera. Kanina lang nag-mall ka, di ba? Ang dami mong binili. Sabi mo wala kang pera. Yung perang yun, hiningi ko pa kay mama. Parang dati lang, ako pa ang nagpapakiusap kay mama mo. Sa mga mata niya, kita ko na wasak na ang pride niya. Sanay na ako sa ganyang pakiramdam. 5 taon na, tuwing pinapapunta niya ako kay tita para manghiram ng pera. Ganito lagi ang nakikita ko sa mga mata niya. Nagkamali ako. 5 taon na tayong kasal. Ngayon ko lang narinig mula sa kanya ang mga salitang yun. Totoong nagkamali ako. Pwede bang huwag muna tayong maghiwalay? Babalik ko na ang ATM ko. Pwede ba nating subukang bumalik sa dati? Hindi dahil na-realize niya ang pagkakamali niya, kundi dahil napilitan siyang tanggapin ang totoo. Wala na siyang magawa kundi yumuko. Parang dati lang. Panahon na ng pagbabago. Hindi na pwedeng balikan ang dati. Ayaw mo talagang makipaghiwalay. Pwede naman, pero hindi na tulad ng dati. So, anong plano mo? Simple lang, una. Bukas, pumunta ka kay mama mo. Kunin mo na ang ATM mo. Pangalawa, simula next month, hindi na ipapasok ang sahod mo sa pambayad ng bahay, tubig, kuryente, at mga bills. Lahat ng gastusin sa bahay, dapat manggaling na sa ATM mo. Pangatlo, buwan-buwan, magpadala ka ng 5,000 sa account ko, para sa gastusin ng pamilya at pang-tuition ng anak natin. Yung matitira, ikaw na bahala. Yan ang kondisyon ko. Ibig sabihin, putol na ang koneksyon niya at ng mama niya pagdating sa pera. Wala na siyang kawala. At, dapat matutunan niyang panindigan ang responsibilidad niya sa pamilya. Dapat siya na ang may malaking pananagutan dito. Hindi papayag si mama. Problema mo na yan. Hindi ko na problema yan. Ikaw ang mag-ayos niyan. Kung maayos mo, pwede pa ang pamilya natin. Kung hindi mo maayos, Lunes ng umaga, alas 9, yung abogado ko, tatawag sa'yo on time. Card, mama ko may sakit. Nung sinabi kong kukunin ko na ang sahod card ko, bigla siyang inatake sa puso. Nakahiga siya sa sahig, hirap huminga. Sabi niya, pag pinilit ko pa siya, mamamatay na lang daw siya sa harap ko. Paulit-ulit na lang yan. Iyak, sigaw, tapos magtatangkang magpakamatay. Alam ko na ang mga ganyang drama, kaya wala kang nadala pa uwi. Meng, bigyan mo pa ako ng konting oras, please. Grabe emosyon ni mama ngayon. Hintayin lang natin siyang kumalma bago ko ulitin. Unahin muna natin bayaran ang condo fee ngayong buwan. Pati kuryente. Okay lang ba? Parang ganun na nga. Hihiramin ko muna. Hiram. James, isang buwan kang may 20k na sahod. Ngayon, kailangan mo pang manghiram sa isang walang trabaho, para lang pambayad ng kuryente. Hindi ko naman sinasadya. Si mama, pansamantala lang talaga walang pera. Wala akong pakialam kung pansamantala lang o habang buhay na walang pera. Malinaw ang kondisyon ko. Ibalik mo ang card mo, panagutan mo ang responsibilidad mo. Kung hindi, wala na tayong dapat pag-usapan. Liam, bukas ng umaga, alas 9. Siguraduhin mong bukas ang cellphone mo. Yung abogado ko, tatawag sa'yo on time. Ano? Ganyan ka na ba talaga kalupit? 5 taon na tayong mag-asawa. Dahil lang ba sa pera, sisirain mo ang pamilya natin? Hindi ko ginasto na masira ang pamilyang to. Ikaw at ang nanay mo ang dahilan. Simula't simula, hindi nyo ako tinuring na pamilya. Ginastos nyo ang pera ko na parang walang pakialam. Pero ang effort ko, parang wala lang sa inyo. Nung tinuturo ako ng nanay mo at minumura bilang outsider, tahimik ka lang. Hindi mo man lang ako ipinagtanggol. Matagal nang wasak ang pamilyang to sa kamay nyo. Bukas ng umaga, alas 9. Ngayong gabi, hindi na siya bumalik para kumatok. Alam ko na. Ako mismo ang sumire sa huling pag-asa niya. Lunes ng umaga, hindi siya pumasok sa trabaho. Kinulong niya ang sarili niya sa kwarto. Parang gusto niyang iwasan ang buong mundo. Hindi ko na siya pinansin. Nagpa-schedule ako ng spa para sa sarili ko. 5 taon na. Ngayon lang ako nabuhay para lang sa sarili ko. Ano bang kasalanan ko? Pinaghirapan kong palakihin ang anak ko. Ngayon, para lang sa isang babae, handa siyang talikuran ng sariling nanay. Haha. Ikaw talaga, tusong babae ka. Nagpapanggap kang mabait. Ikaw ba ang nagturo sa anak ko na layuan ako? Ikaw ba ang gustong kumuha ng pera namin?